So, ang cons din netong pigment ink, kaya naman yung mga ibang tao nag-i-stay lang sa dye ink. Kasi unang-una, yung printer na bibilihin ninyo, mawawalan na kagad siya ng warranty. Kasi etong mga printer na to na ginagamit natin, kailangan original lang yung pinaka-ink na gagamitin nyo dyan para may warranty pa rin kayo. Pero mga tropa, wag nyo nang masyadong asahan din yung warranty. Konting lakas lang ng loob sa pagko-convert. Pero syempre kung mga mamahalin na yung mga printer ninyo, nare-recommend ko na sugal talaga yan. 50-50 talaga yan. Bakit ko nasasabi na sugal? Kasi kapag gumamit kayo ng pigment ink, may mga kaakibat din yan na mga side effect. Nandito na mauuna yung napakabilis niyang matuyo sa mga printer head natin. 'Di ba? And bawat brand ng pigment ink may mga kanya-kanya silang karakteristik. Hindi porket kuyi yung ginagamit ng isa, ganun din yung may experience mo using Hansol pigment ink. Iba-iba sila ng karakteristik. Kaya research is the key. Ilalagay ko rin sa description natin yung video kung ano yung pigment ink na kahit papano okay para sa akin at kung ano yung pigment ink na ginagamit ko. Para hindi lang humaba yung vlogs natin. And syempre, kung lalakasan mo yung loob mo na mag-convert into pigment ink, kailangan aralin mo yung mga proper maintenance niya. Kung ano yung gagawin kada isang buwan, kada isang linggo, kung dapat ba laging nagpiprint. Ang kinagandahan lang din, using pigment ink, mas ma-bright yung kulay niya, 'di ba? Ibig ko sabihin, no, parang litaw na litaw talaga yung kulay niya, parang buhay na buhay yung kulay niya. Kasi kung ikukumpara mo yung using dye ink, etong dye ink na to, matingkad din siya pero hindi siya yung merong pagka-bright, 'di ba? Parang deep yung color niya kung ikukumpara mo sa pigment. Siguro kung ipapaliwanag ko sa inyo yung magiging output ng pigment kung ikukumpara natin siya sa dye ink, kagaya nung nabanggit ko kanina, kapag dye ink ang gamit mo, hindi mo ma-achieve yung ganitong kulay na as in parang buhay na buhay yung kulay niya na medyo ma-bright. Kapag sa dye ink, ganito ang makukuha mo na kulay nung pagka-red niya. Medyo ma-deep yung kulay niya. Sana nagigets nyo, no? So ulitin natin, usually kapag dye ink ang gamit mo na printer or ink, ganito yung red na makukuha mo. And kapag pinrint mo naman yan using pigment ink at syempre ginamit natin sa mga stickers, ganito yung mangyayaring kulay at ganito kaganda yung magiging output na red dun sa pinaka-stickers. And ang kagandahan lang din sa dye ink, kayang-kaya niya na mag-print kahit sa glossy. And sa pigment ink naman, usually hindi siya nakakapag-print sa mga glossy at sa mga matte surface lang siya nakakapag-print. Pero depende sa mga brand ng pigment ink na gagamitin mo para makapag-print din siya sa glossy. Yun nga lang yung advantage ng dye ink. Pwede siya sa glossy at maganda yung output niya sa glossy. Mga tropa, yung pigment ink kapag gumagamit ka niyan, waterproof talaga at kahit naaarawan, nauulanan, dahil sa mga stickers natin usually yan piniprint, slow yung process niya ng pag-fading. Mga tropa, lahat ng ink nagpi-fade. Totoo yan, lahat ng ink nagpi-fade. Pero, slow lang yung process using pigment ink. Kahit nga yung mga eco-solvent na ink, kung makikita ninyo, di ba yung mga tarpaulin, may mga makikita kayo dyan kung saan-saan, yung mga banner, nagpi-fade din yon as times goes by pero sobrang tagal lang. Halos ganun din yung pigment ink mga tropa. Matagal lang din talaga yung fading niya pero nagpi-fade din siya. Pero hindi siya sobrang bilis na mag-fade kagaya ng sa dye ink na parang aabutin lang ng isang linggo, ng ilang araw lang, ng ilang buwan lang, 'di ba? So kung nag-aalangan kayo na kung magko-convert kayo into pigment ink, ganun talaga. Sugal lang talaga. Nasa sa inyo kung kaya nyong sumugal ng ganun. Ako mga tropa, nauunawaan ko kayo kasi dati kinakabahan din ako na baka masira yung printer ko kagad kaya hindi kagad ako nag-convert. Kaya ngayon, meron akong dalawang printer, meron akong Epson 5290 using dye ink lang na original para dito ko piniprint yung mga documents, yung mga usual na mga pang-student and syempre kung medyo importante sa pigment ko siya piniprint and kung gusto ko naman or yung mga customer ko nakikita ko yung mga birthday picture, 'di ba? Usually sa pigment ink ko piniprint yan para matagal na mag-fade yung pinaka-output. 'Di ba? Pero minsan kapag nahihirapan ako dun sa kulay na ma-achieve,
sa dye ink ko talaga siya piniprint para eksaktong-eksakto yung kulay. Using pigment ink kasi mga tropa, kailangan mo pa siyang i-color correct. Totoo yan mga tropa, kahit na yung mga ibang ink na sinasabi nila hindi na daw pwedeng i-color correct. I mean, hindi na kailangan i-color correct. Ikino-color correct pa rin yan. Mga tropa, hindi mo ma-achieve ng 100% yung kulay. Although, nakadepende sa mga mata nyo or sa kakayahan ninyo kung okay na sa inyo yung kulay. 'Di ba? Kung hindi naman kayo maselan, kagaya ng mga ibang gumagamit ng Inkrite, may mga ibang kulay din na hindi na-achieve ng eksaktong-eksakto yung ink na yan, yung pinakakulay. Kasi napakaraming nagme-message din sa akin na sinasabi nila yung Inkrite daw hindi daw na kailangan na i-color correct, pero binibigyan ko sila ng isang documents na i-print nila yon. Tignan natin, wag nyong i-color correct at ayun, hindi nga nila nakukuha, 'di ba? So may mga ganun talaga, nakadepende kasi yan sa kakayahan ninyo or papaano yung dating sa inyo nung pinaka-output, 'di ba? Yun may mga kaakibat lang talaga ng mga struggles sa paggamit ng pigment ink. Na yan yung unang-unang sinabi sa akin ng tropa ko, lalong-lalo na yung kulay gray, yung mga kulay na yan, yung mga kulay violet, medyo mahirap din makuha yan sa mga pigment ink na paggamit. Pero number 1 talaga na napakahirap yung kulay gray talaga na ma-achieve. Ayan talaga. So, siguro sapat na yon na details para sa dye ink at pigment ink. Inuulit ko, ayan lang yung mga possible na pwede nyong pagprintan. Halos parehas lang yan. Ang pinakatatandaan nyo na lang kung gusto nyo na matagal mag-fade pigment, kung gusto nyo na medyo mura at hindi kayo mabilis masiraan ng printer, stay as dye ink lang kayo. So eto na tayo siguro sa sublimation printing. Eto, marami pang hindi nakakaalam neto, yung sublimation ink. Kagaya netong nag-comment sa atin na si iDorky, kasi sabi niya sublimation ink daw yung gagamitin niya sa iTech vinyl sticker. Mga tropa, sa mga hindi nakakaalam, ang sublimation ink, lumalabas lang yung pinakatunay niya na kulay kapag ka na-heat press siya or kapag ka nainitan siya. Sublimation ink, ito yung tinatawag na special ink dahil kailangan mo dito ng heat press para lumabas yung pinaka kulay niya, para magkaroon siya ng buhay. Kasi kapag pinrint ninyo to mga tropa sa mga bond paper, sobrang putla niya, as in para lang siyang ewan sa pinaka output ng papel. And hindi pa yon yung magiging kulay niya, kasi nga ito yung tinatawag na special ink. And kailangan mo muna tong mainitan para matransfer yung pinaka-eksaktong kulay niya. And syempre, dahil nga special ink siya, kailangan din natin dito na gumamit ng special paper para ayon yung magta-transfer. And speaking of pagta-transfer na ink, kailangan may sasalo dun sa pinaka-ink na marirelease nung papel na yon. And syempre, meron lang specific na mga materials na pwede mong gamitin. Usually, ay mga mugs printing, pero hindi siya specific lang na mugs print, pero hindi lang siya basta-basta mugs. Dapat coated yung pinaka mugs kung saan itatransfer yung pinaka ink. And ginagamit siya usually sa mga custom t-shirts, sa mga jersey, and syempre sa mga mugs, mousepad, tumbler, phone case, and mga tropa, para dun sa nag-comment na si iDorky, etong nakikita ninyo sa screen, kasi sabi niya sublimation ink daw yung gagamitin niya for iTech vinyl. Hindi mo yan pwede gamitan ng sublimation ink kasi ang pangit ng magiging output niyan dyan sa pinaka iTech na vinyl. Kasi hindi yan talaga para dyan yung sublimation ink. Dapat ang gagamitin mo dyan ay pigment ink or dye ink. Pero much better ay dapat pigment ink. Yung sublimation, ginagamit lang yan sa mga custom t-shirt, jersey, mugs, mousepad, tumbler, and mga phone case na coated yung pinaka materials na yon, mga tropa ko. And kailangan mo lagi doon ng heat press. Kung wala kayong mga heat press, syempre yung iba gumagamit ng mga plancha or mga maliliit na plancha na pwede dito sa ating printing business. Hindi naman as in hindi pwede yung mga plancha. Ang pangit lang kasi sa plancha, hindi mo kontrolado yung init niya. Kung makokontrol mo yung init niya na makukuha mo yung eksaktong init na pwede kang sublimation printing, goods na yan para sa'yo. And yun nga lang, medyo malakas sa kuryente kapag plancha-plancha, 'di ba? Kaya dapat
may mga machine ka na kagaya nga niyang heat press or yung mga mini press na tinatawag.